Sa nakaraang episode ay naging Super Saiyan God si Goku at kinalaban ang Diyos na si Beerus para hindi nito wasakin ang Earth. Sa kasamaang palad ay natalo si Goku, ganun pa man ay hindi winasak ni Beerus ang Earth dahil sa kanyang pakiusap. Sa pagpapatuloy, bumalik na sa normal ang lahat at muli ay hindi na naman pinayagan ni Chi-Chi si Goku na mag-ensayo. Dahil ayon dito ay naubos na ang pera na ibinigay ni Goku at kailangan na nitong magtrabahong muli. Samantala, pumunta sa isang press conference si Master Pogi at ipinagmalaki kung paano niya natalo si Beerus. Sinabi nito na siya ay naging Super Saiyan at binanata ng matindi si Beerus. Kaso habang nagyayabang si Kupal ay biglang may dumating na alien na nakasakay sa isang spaceship, sumayaw ito bilang pagbibigay respeto. Pagkatapos hinanap ang taong nakipaglaban kay Beerus, lumapit si Master Pogi at sinabi na siya ang taong hinahanap nito. Dahil doon ay binigyan siya ng alien ng isang medalya bilang parangal, kaso pinigilan ito ng isang alien na bakulaw at sinabing nais niya munang makalaban si Master Pogi. Bagamat ayaw ni Master Pogi ay hindi na siya nakatanggi dahil naroon ang mga taga-suporta niya, buti na lang bago mag-umpisa ang laban ay dumating si Goku na naroon sa lugar para magpaayos ng traktora. Kinausap niya ito at napapayag na labanan ang alien, kaso nang mag-uumpisa na ang laban ay dumating si Chi-Chi. Galit nitong sinigawan si Goku kaya naman natakot ito at nagkunwering napatalsik ni Master Pogi sa isang suntok lang. Inakala tuloy ng alien na malakas talaga si Master Pogi at lalong ginanahan sa laban. Natakot si Master Pogi kaya naman puro takbo at iwas lang ang kanyang ginawa. Dahilan para mawala na ng bilib sa kanya ang mga taga-suporta niya, dahil doon ay napilitan si Master Pogi na harapin na lang ang alien at umasa na mangyari ulit ang himala na nangyari sa barko. Pero bago siya masuntok ay huminto ang alien dahil natakot ito sa kanyang aso. Tumakbo ang alien pabalik ng spaceship at sumunod na rin ang mga kasama nito na sumayaw muna bago umalis. Tumalabas na kawangis ng aso ang mortal na kaaway ng mga alien kaya natakot ito. Matapos nun ay inakala ni Master Pogi na sobrang lakas niya at tuluyan ng lumaki ang ulo. Habang si Goku naman ay sa labas matutulog dahil ginalit si Chi-Chi. Outside tonight. Oh man, but I'm so hungry! Sa sumunod na araw ay dinalaw ni Krillin si Goku sa trabaho nito at sabay na inalala ang nakaraan. Under Master Roshi, I could at least sort of keep up. But you kept pulling further and further. Matapos nun ay gustong masubukan ni Krillin ang lakas ni Goku kaya naman hinamon niya ito na sapakin siya. Pero nang ginawa yun ni Goku ay lumipad si Krillin ng napakalayo, sinubukan siyang saluhin ni Goku pero hindi yun nangyari. Dahil doon ay hinatid ni Goku ang bagbog saradong si Krillin kay Android 18 para ito ay malunasan tapos pagbalik ay palihim siyang nagsanay. Pagkatapos ay pinakita si Vegeta na nasa kabundukan at dumaraan din sa isang matinding ensayo upang malagpasan si Goku. Samantala, dito ay kasama ni Bulma si Whis na kumakain ng masasarap na pagkain. Pagkatapos kumain ay nakita nila si Vegeta na kakagaling lamang sa pagsasanay, nang makita nito si Whis ay sinabihan niya ito na dalhin siya kay Beerus dahil nais niyang ipakita dito ang tunay na lakas ng Saiyan. Nagalit si Bulma at agad itong inawat at pinagsabihan. Pagkatapos nun ay nalaman ni Vegeta na si Whis pala ay ang guro ni Beerus sa pakikipaglaban. Sobrang desperado na ni Vegeta na lumakas kaya naman nilunok na nito ang pride at nagmakaawa kay Whis na turuan siya. Sa una ay tumanggi si Whis pero nang sinabi dito ni Vegeta na ipapatikim niya dito ang pinakamasarap na pagkain ay pumayag ito. Dinala ni Vegeta si Whis sa masasarap na kainan kaso nabigo siya dahil lahat ng yun ay napuntahan na ni Whis kasama si Bulma. Dahil dun sinubukan na lang ni Vegeta na magluto kaso hindi rin yun umubra. Aalis na sana si Whis nang biglang maalala ni Vegeta ang pagkain na hindi matiis na hindi kainin ni Bulma at ito ang instant ramen. Sobrang nagustuhan ito ni Whis at dahil doon ay sinama na nito si Vegeta para turuan. It's wonderful! The texture's so velvety in the broth. This Bulma? It seems you've been hiding this one from me on purpose. It'll be arriving shortly. Welcome to Lord Beerus' world. Kalipas ang 6 na buwan, isinilang si Pan at dito ay masayang nakipaglaro kay Pan sila Master Pogi at Gohan. Binabato nila si Pan sa ere habang kunwaring naglalaban. Maya-maya pa ay dumating si Chi-Chi at nakita nito ang kanilang ginagawa.
Galit nitong inagaw sa dalawa si Pan at sinabing nais niyang lumaki si Pan na normal na bata, kaso tinutulan ito ni Master Pogi dahil ang gusto nito ay maging fighter rin si Pan tulad niya at nagsimulang magtalo ang dalawa. No intention of letting my pan do. Pagkatapos nun ay pinakita ang isang pulis na may hinahabol na mga magnanakaw, sabay nabangga nito si Bulma. Nagalit si Bulma sa ginawa ng mga magnanakaw kaya naman hinabol niya ito at tinuruan ng leksyon. Tumalabas na si Krillin pala ang pulis at binigyan ito ng tiket si Bulma dahil sa ginawa nito. Matapos nun ay nakatanggap ng tawag si Krillin mula kay Gohan at nang pinuntahan nila ito ay nasa labas na ito ng kwarto dahil hindi na ito hinahayaang lumapit ni Chi-Chi kay Pan. Dahil dun ay nakialam na si Bulma at tinanong ang opinyon ni Videl. Sinabi nito na kung ano man ang gustong buhay ng kanyang anak ay ayos lamang sa kanya, matapos yun marinig ni Chi-Chi ay nakumbinsi na ito ni Bulma na hayaan na lang sila Gohan. Kaso aksidenteng nabanggit ni Bulma na sinasanay si Vegeta ni Whis, kaya naman kinulit ito ni Goku na sabihan si Whis na sanayin rin siya. Kaagad na tumutol si Chi-Chi sa gusto ni Goku pero kahit na ganun ay patuloy pa rin na kinukulit ni Goku si Bulma saan man ito pumunta. How about now? Seriously? Dahil doon ay binigyan na lang ito ng cellphone ni Bulma kaso nakita ito ni Chi-Chi kaya naman nagrason na lang sila na ito ay para sa planong surprise party para kay Pan. Ilang araw ang lumipas ay nakatanggap na ng tawag si Goku mula kay Bulma. Nakita yun ni Gohan kaya sinundan ito si Goku. Pagdating doon ay nakumbinsi nga ni Goku si Whis na sanayin siya, kaso nagalit ito dahil masyadong nagmamadali si Goku at hindi na ito makakain ng maayos. Maya-maya ay dumating si Gohan kasama si Chi-Chi, galit nitong sinugod si Goku at walang makaawat kahit pa si Gohan, kaya naman ay nagpasya na lang na umalis si Whis pero nang aalis na ito ay kinapitan ito ni Goku at nakasamang paalis. Dahil doon ay wala nang nagawa si Chi-Chi at kinausap na lang si Bulma tungkol sa surprise party para kay Pan. I guess. Yeah, we'll make it. Habang nasa daan patungo sa mundo ni Whis ay sinabi ni Goku na gusto niyang magbawas pero hindi ito pinayagan ni Whis dahil nakakadiri. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon at dito ay napansin ni Goku na lumakas si Vegeta kaso mukhang katulong. Matapos nun ay dinala ni Vegeta si Goku sa silid kung saan natutulog si Beerus para palitan ang sapin nito sa kama pero ayon kay Vegeta ay kailangan nilang mag-ingat na hindi ito magising kaya't maghihintay sila ng pagkakataon. Kaso habang naghihintay ay kamuntikan na itong magising ni Goku at bukod dun ay nahampas ito ng buntot ni Beerus kaya tumilapon. Sunod ay si Vegeta naman ang nasipa ni Beerus at tumama sa sumasabog na orasan pero bago sumabog ay nadala ni Goku ang orasan kay Whis at doon pinasabog. Nang makabalik si Goku ay muli itong lumapit kay Beerus at dahil doon ay nahawakan siya nito, ganun pa man ay sinamantala nila ang pagkakataon na yun para palutangin si Beerus at palitan ang sapin ng kama nito. Sunod, habang naglilinis ay pinaliwanag ni Vegeta kay Goku na ang kanilang ginagawa ay kabayaran sa libreng pagsasanay sa kanila ni Whis. Matapos nun ay nagpatuloy na ang dalawa sa paggawa ng mga gawaing bahay. Maya-maya pa ay dumating na si Whis para sabihing mag-uumpisa na ang kanilang training at binigyan rin nito si Goku ng bagong damit. Sa kanilang training ay pinabuhat sila ni Whis ng tig-isang pabigat, ayon dito ay kinakailangan lamang nila na ito ay buhatin. Gustong pasikatan ni Vegeta si Goku dahil nabuhat niya na ito dati kaso napahiya dahil dinagdagan pala ni Whis ang bigat nito. Maya-maya pa ay nagawa na nga nila itong may angat kaya naman inutusan na sila ni Whis na maglakad habang buhat ito. Pero kailangan nilang magmadali dahil unti-unting nauubos ang daan, at ayon kay Whis ay kapag nahulog sila ay mapupunta sila sa ibang dimensyon. Pero nang malapit na sila sa dulo ay bigla silang pinadala ni Whis sa tapat ni Beerus na naalimpungatan, at pinatamaan sila nito ng energy ball. Pagkatapos nun ay naghanda na sila para magpahinga at kaagad na nakatulog si Goku. Sa labas ng kaharian, sila Whis at ang propetang isda ay pinag-uusapan ang dalawa. Nangangamba ang propeta na baka hindi kayanin ng dalawa ang training at pumanaw. Ayon naman kay Whis ay malayo pa ang tatahakin ng dalawa para lumakas at sinabi rin nito na hindi lalakas sila Goku kung mananatili itong umaasa sa pagiging Super Saiyan. Ganun pa man ay sinabi ni Whis na sa tingin niya ay nauunawaan yun ng dalawa. Kinabukasan sa training ay inutusan ni Whis sila Goku na atakihin siya ng sabay. Kaso hindi man lang nila ito matamaan. Ayon kay Whis ay dahil yun sa nag-iisip pa sila Goku bago umatake at nagiging sanhi yun ng kanilang pagbagal. Ganun pa man ayon kay Whis ay maging si Beerus ay hindi pa namamaster ang ganong kaisipan. Matapos nun ay sinabi ni Goku kay Whis na nakatapak ito ng tae.
Samantala, sa kung saang lupalop ng kalawakan ay pinakita ang mga dating kawal ni Frieza habang may iniisip na problema. Pagkatapos ay nabangga pa ito ng dalawang nilalang na kawangis nila Beerus at Whis na nagpasabog naman ng isang planeta bago umalis. Dito ay pinakita si Frieza sa kabilang buhay na napapalibutan ng sandamakmak na fairy na kumakanta. Hindi niya ito natiis at napasigaw sa galit. Pagkatapos ay muling pinakita ang mga alagad ni Frieza na nakatanggap ng balita na nauubos na ang kanilang mga kawal. Dahil doon ay nagpa siya na ang leader ng mga ito na muling buhayin si Frieza pero tumutol si Kalbong Payat dahil hindi ito naniniwalang ikakabuti nilang lahat ang pagbabalik ni Frieza. Ganun pa man ay nasunod pa rin ang leader at ipinagutos nito na puntahan ang Earth para buhayin si Frieza gamit ang mga Dragon Ball. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang pagsasanay nila Goku. Sinabi ni Whis na nag-improve ang dalawa subalit mabagal pa rin. Dahil habang umiiwas ay nagawa pa niya itong pirmahan sa damit, sunod na binanggit ni Whis ang mga mali ng dalawa, una ay si Vegeta na masyadong tensyonado, habang si Goku naman ay masyadong kalmado at walang ingat. Pinagtawanan muna ni Vegeta si Goku bago muling nagpatuloy sa training. Sa Earth naman ay pinakita si Piccolo na mag-isang inaalagaan si Pan pero ilang saglit lamang ay dumating na rin sila Gohan na galing sa pamimili pagkatapos nun ay biglang may naramdaman si Piccolo na masamang enerhiya. Sa di kalayuan ay nasa isang kuweba sila Pilaf at nakuha na ang panghuling Dragon Ball. Masaya na sana ang mga ito kaso biglang dumating ang mga alagad ni Frieza na gustong kunin ang mga Dragon Ball sa kanila. Wala nang nagawa sila Pilaf kundi ibigay ang mga Dragon Ball at tawagin si Shenron para sa mga ito. Paglabas ni Shenron ay agad na hiniling ng leader ang pagkabuhay ni Frieza. Pero ayon kay Shenron ay hindi na magandang buhayin pa si Frieza dahil dinurog na ng Future Trunks ang katawan nito. Ganun pa man ay sinabi ni Kalbo na ayos lang yun dahil aayusin naman nila ito gamit ang teknolohiya kaya binuhay nga ni Shenron ang durog na si Frieza. Matapos nun ay humingi pa ng dalawang kahilingan si Shenron kaya umisip pa ng kahilingan ang leader. Kaso biglang sumigaw ng 1,000,000 zeni at masarap na ice cream sila Shu at Mai, at ito ang tinupad ng dragon. Dahil doon ay nagalit ang leader at gusto na silang tapusin pero nagmamadali ang mga ito kaya hindi natuloy. Sa pagmamadali ay kamuntikan pang makalimutan nito ang mata ni Frieza pero buti na lang ay dinampot ito nila Pilaf at ibinigay sa kanila. Dahil doon ay pinasalamatan ng mga alagad ni Frieza sila Pilaf bago umalis. Pag-alis ng mga alagad ni Frieza ay nagtalo sila Mai sa kanilang mga hiniling dahil parehong walang kwenta. Ganun pa man ay naging masaya na lamang ang tatlo dahil kahit papano ay may napala. Samantala, alam nila Piccolo na nagamit ang mga Dragon Ball at may pakiramdam ito na may hindi magandang magaganap. Sunod, muling pinakita ang mga alagad ni Frieza na malayo na at kasalukuyang binubuo ang katawan ni Frieza. Maya-maya lang ay lumindol sa buong spaceship at lumabas si Frieza na buo ng muli. Paglabas ay kaagad na sinermo na ni Frieza ang kanyang mga alagad dahil hinayaan siya ng mga ito na magdusa ng matagal sa impyerno kasama ang mga fairy. Sunod ay sinabi nito na siya ay maghihiganti sa mga Saiyan pero tinutulan ito nila Kalbo at sinabi na mas makakabuti na palakasin muna nila ang imperyo. Nagalit si Frieza sa sinabi ni Kalbo at sinaktan niya ito ng sobra bilang parusa. Should have held your tongue. Pagkatapos ay nagulat si Frieza nang malaman nito na natalo ni Goku si Majin Buu pero mas lalong ginanahan na gumanti. Samantala naglalaban sila Goku at Vegeta bilang parte ng training, pinayuhan ito ni Whis na panatilihin sa kanilang katawan ang enerhiya upang magamit ang tunay nitong potensyal. At nang ginawa ngayon nila Goku ay ikinagulat ni Whis ang naging resulta. Ilang saglit pa ay dumating si Beerus na kababangon lamang mula sa kama at bumahing ng malakas. Matapos nun ay tinanong ni Beerus kung paano nakarating doon sila Goku. Nang malaman nito na sinundo ni Whis ang dalawa ay nagalit ito dahil pumupunta sa Earth si Whis nang hindi man lang siya dinadalhan ng pasalubong. 4 na buwan nang lumipas ay may dumating na alien sa Earth, inutusan nito sila Trunks na tawagin si Bulma pero pinaglaruan lamang siya nito. Wow, what a costume! Yeah, did you make this in... Nagpakilala ang alien bilang Jaco, isang pulis pangkalawakan, at hinahanap nito kay Bulma ang mga taong tumalo kay Frieza.
Sinabi dito ni Bulma na hindi yun mangyayari dahil sila Goku ay kasalukuyang nasa mundo ni Beerus at nagsasanay. Hindi naniwala si Jaco kay Bulma pero sinabi nito na darating doon si Frieza upang sakupin ang Earth at mas lalo pa itong lumakas. Huh? Frieza's come back? Dahil doon ay desperadang tinawag ni Bulma si Whis gamit ang masarap na ice cream pero hindi yun umubra. Tapos nalaman pa ni Bulma na 1 oras na lang pala at darating na si Frieza, kaya mas lalo pa itong naloka at tinawagan na sila Krillin. Matapos matanggap ang tawag ni Bulma ay naghanda na si Krillin, nagpalit ito ng damit at muling nagpakinis ng ulo. Uli ay nagtipon-tipon silang lahat para harapin si Frieza at ang buong puwersa nito. All right, guys, they're here. The invasion begins next time on Dragon. Paglanding ng spaceship ay kagad na lumabas ang 1,000 kawal ni Frieza. Pagkatapos ay hinanap ni Krillin si Majin Buu na dapat sana ay makakatulong kaso lang natutulog. Ganun pa man ay sinabi ni Gohan na wag mag-alala dahil for the Super Saiyan naman siya. Sunod ay dumating si Bulma kasama ang Alien Patrol. Pinilit ni Bulma ang alien na lumaban pero sinabi nito na tanging mahihina lang ang kanyang kakalabanin. Maya-maya pa ay lumabas na rin sa spaceship si Frieza at minaliit silang lahat. Hinamak nito si Krillin at sinabing muli niya itong tatapusin tulad ng kanyang ginawa noon. Matapos nun ay tinanong ni Bulma si Gohan kung kakayanin nitong talunin si Frieza. Ayon kay Gohan ay hindi niya kakayanin dahil naramdaman niyang mas lumakas na si Frieza. Matapos marinig ang sinabi ni Gohan ay sinubukang kumbensihin ni Bulma si Frieza na hintayin muna sila Goku na bumalik. Pumayag naman si Frieza pero 10 segundo lang ang binigay nito dahil doon ay inihanda na nila Gohan ang sarili para lumaban. At nang matapos na ang pagbibilang ni Frieza ay sumugod na nga ang mga alagad nito, lumaban sila Gohan at pinatumba ang lahat ng kaya nilang patumbahin. Hindi nagtagal ay dumarami na ang nababawas sa panig ni Frieza at hindi na ito natutuwa, kaya naman para mas pasayahin pa ang laban ay inutos ni Frieza na pagtulungan si Krillin. Nabigla sila Gohan sa utos na ginawa ni Frieza kaso gustuhin man nilang tulungan si Krillin ay hindi nila magawa. Matapos nun ay muling pinakita sila Goku na patuloy pa ring nagsasanay. Hinamon ito ni Beerus sa isang laban pero tinanggihan ito ni Goku at sinabing hindi pa sila handa. Dahil doon ay naboryo si Beerus at sinabi kay Whis na ipadala na lamang ang dalawa sa ibang lugar dahil naiirita siya sa ingay na ginagawa ng mga ito. Sinunod ni Whis ang sinabi ni Beerus at pinadala nga sila Goku sa ibang lugar. Sa Earth naman ay nagumpisa na ang mga kawal ni Frieza na palibutan si Krillin. Pinagtawanan muna nito ang makintab niyang ulo bago siya atakihin kaso nagulat si Krillin dahil sobrang hina at bagal pala ng mga ito. Sinabihan ni Master Buten si Krillin na magtiwala lamang sa sarili. Dahil doon ay lumakas ang loob ni Krillin at tinapos ang kanyang mga kalaban. Pagkatapos makita ang ginawa ni Krillin ay ganoon na rin ang ginawa ng iba. Dahil sa nangyari ay tinawag na ng commander ang isa sa pinakamalakas sa kanilang kawal, at si Gohan ang nagrepresentang humarap dito. Pagsugod ng kalaban ay pinaulanan ito ni Gohan ng mga energy blast, kaso lang ay nagtagumpay pa rin ang kalaban na makalapit at niyakap nito si Gohan para balian ng likod. Pero bigla na lang itong pinatamaan ng enerhiya ni Kalbo, kaya naman nabutas ang katawan ng kalaban at ganon din si Gohan. Pinagalitan ng commander si Kalbo sa ginawa nito ngunit hindi ito nagpatinag, habang kaagad namang nilunasan nila Piccolo si Gohan at pinakain ng Magic Bean. Sinabi ni Kalbo sa kanyang commander na nagpapasalamat siya dito dahil kinumbinsi nito si Frieza na gawin siyang training partner. Ayon kay Kalbo ay doon niya na-realize na para maging malakas ay kailangan wala kang awa. Matapos yun sabihin ay hiniling nito kay Frieza na gawin siyang commander kapag natalo niya sila Gohan, pumayag si Frieza sa hiling ni Kalbo. Tumalabas na lumakas si Kalbo dahil naging training partner ito ni Frieza. Matapos nun ay naramdaman nila Goten at Trunks ang lakas ni Kalbo at agad na nagtungo sa kinaroroonan nito. Hey! It's in that direction, right? I think so. Nang lumapit si Kalbo ay si Piccolo ang nakipaglaban dito kaso walang-wala ito sa lakas ni Kalbo at nabugbog lang ng sobra. Tuwang-tuwa na sana si Kalbo nang biglang dumating si Gotenks at inuntog ito sa itlog. Pagkatapos nun ay gusto pa sana ni Gotenks na kalabanin si Frieza pero bigla na lang sila naghiwalay. Dahil doon ay nagpasya na lang ito na umatras.
Samantala, habang namimilipit si Kalbo ay nilapitan ito ng isang frog at may sinulat na salita. Nang binasa niya ang sinulat nito ay bigla silang nagpalit ng katawan. Matapos nun ay lumapit si Kalbo kay Frieza at ipinakilala na ang sarili bilang si Ginyo. Kinuwento nito kung paano siya naging hayop at ang mga naranasan niya na nakakatroma. Pagkatapos nitong magkwento ay inutusan na ito ni Frieza na tapusin na sila Gohan. Matapos bugbugin sila Gohan ay sinabi nito na sobrang natutuwa siya na magkaroon ulit ng katawan. Maya-maya ay muling nakabangon si Gohan at sinabihan nito ang iba na siya na lamang ang lalaban, habang si Bulma naman ay muling sinubukan na tawagin si Whis gamit ang ice cream. Si Whis ay kasalukuyang pinapakain ng pizza si Beerus, sila Goku naman ay nasa ibang dimensyon pa rin at nalaman na nito kung paano kontrolin ng tama ang kanilang enerhiya. Sa Earth naman ay nagumpisa na ang laban nila Gohan at Ginyo. Expectations, boy! Wala pa ring laban si Gohan kay Ginyo kaya naman nagdesisyon na ito na gumamit ng Super Saiyan. Dahil doon ay madali niya na lang napatumba si Ginyo at sinabihan ito na umalis na lamang ng payapa upang hindi na ito masaktan. Nang marinig ni Frieza ang sinabi ni Gohan ay naalala nito ang ginawa sa kanya ni Goku kaya naman nagalit ito at nagdesisyon na siya na lang ang tatapos kay Gohan. Pinutas-butas nito ang katawan ni Gohan hanggang sa ito ay tuluyang bumagsak. At nang tatapusin na ito ni Frieza ay biglang hinarang ito ni Piccolo kaya naman ito ang tinamaan. Matapos matanggap ang atake na mula kay Frieza, ay agad na binawian ng buhay si Piccolo. Samantala, si Beerus ay naubos na ang lahat ng pizza at muling humingi kay Whis. Dahil doon ay muling kinuha ni Whis ang kanyang staff na ipinadala niya kasama nila Goku. Kaso nang nilabas niya na ang mga pizza ay wala na itong laman dahil kinain nila Goku habang nag-e-ensayo sa ibang dimensyon. Sobrang ikinagalit yun ni Beerus at binugbog ang dalawa. Habang nagkakagulo ang tatlo ay nakita na sa wakas ni Whis ang panawagan ni Bulma, at nang kinausap niya ito ay dito na nila nalaman ang tungkol kay Frieza. Agad na hiniling nila Goku kay Whis na ibalik sila sa Earth pero ayon kay Whis ay aabutin ng 35 minuto bago sila makarating doon. Masyadong matagal ang 35 minuto kaya pinilit na lang ni Vegeta si Goku na gamitin na lamang ang instant transmission. At dito nga ay nagsimula ng mag-concentrate si Goku para makakonekta sa Earth. Kaso habang ginagawa yun ni Goku ay nagpasya si Frieza na ubusin muna ang lahat ng naroon bago pa makarating sila Goku. Kaya napilitan na si Gohan na gamitin ang natitira pa niyang lakas para maramdaman sila ni Goku at mapabilis ang pagdating nito. Maya-maya pa ay naramdaman na nga ni Goku ang lakas ni Gohan at ito ang kanyang ginamit para makapunta sa Earth. Si Gohan naman ay tuluyan ang naubos at balak na sanang tapusin ni Frieza pero buti na lang ay dumating sila Goku. Dinala muna nila Goku sila Gohan sa isang ligtas na lugar at sinabihan sila Goten na lumikas bago hinarap sila Frieza. Kinuwento ni Frieza ang pagdurusang dinanas niya sa piling ng mga nakakainis na fairy at sinabi na siya ay maghihiganti. Sunod ay si Ginyo naman ang nagsabi ng kanyang sama ng loob sa dalawa pero kaagad itong tinapos ni Vegeta. Pagkatapos nun ay inilabas na ni Frieza ang pinagmamalaki niyang final form at naglabas ito ng napakalakas na enerhiya. Dahil sa enerhiyang inilabas ni Frieza ay naubos ang lahat ng kanyang kawal, ganun pa man ay wala itong pakialam. Matapos makita ang bagong lakas ni Frieza ay lalong ginanahan si Goku na kalabanan ito. Now it's my turn. And new levels of power. Next time on Dragon Ball. Lumapit sa isa't isa sila Goku at Frieza para magtagisan ng lakas. Tumikha ito ng malakas na puwersa at naramdaman yun nila Goten habang lumilipad. Yeah! The energy's crazy here! Matapos nun ay lalong nanggigil si Frieza kay Goku at pinuntirya si Krillin para maisahan ito. Buti na lamang ay nagawang makarecover ni Goku at gumanti ng mga atake. Sunod ay si Bulma naman ang pinuntirya ni Frieza para muling maisahan si Goku at nagtagumpay na naman ito. Dito ay nagalit na si Goku at sinabihan na si Frieza na tigilan na ang pagdamay sa kanyang mga kaibigan. Matapos nun ay nagpatuloy sa paglalaban ng dalawa habang si Vegeta naman ay pinoprotektahan na si Bulma.
Ilang saglit pa ay hindi na nakatiis si Vegeta at binanatan si Goku dahil hindi nito siniseryoso ang laban. Ayon kay Vegeta ay hindi siya huminto sa pagsasanay para lang manood ng walang kwentang laban. Ganun pa man ay muling hinayaan ni Vegeta na maglaban ang dalawa sa kondisyong seseryosohin na ito. At nagseryoso na nga ang dalawa pero sinabihan muna ni Goku si Frieza na tigilan na ang pandaraya. Matapos nun ay inilabas na ni Goku ang bagong level ng kanyang Super Saiyan God. It's your turn. Naliwanag ni Goku kay Frieza na ang kanyang lakas ay katumbas ng sa mga Diyos pero hindi ito naniwala at inatake si Goku. Nang mapatunayan ni Frieza na hindi nga nagbibiro si Goku ay inilabas na rin ito ang bago niyang lakas. Ayon kay Frieza ay ang bagong anyo na kanyang tinataglay ay tinatawag na Golden Frieza. Sunod ay mayabang nitong sinabi na baka matapos niya agad ang buhay ni Goku sa sobrang lakas ng bago niyang anyo. Ganun pa man sa kabila ng pagiging mayabang ni Frieza ay nagpaka-humble pa rin si Goku at naghanda na lamang sa kanilang laban. Sabay na sinugod ng dalawa ang isa't isa at nagpalitan ng mga malalakas na atake. Habang naglalaban sila Goku at Frieza ay kinontak ni Whis si Bulma at sinabing parating na sila para tikman ang strawberry ice cream na kaninang inaalok nito. Pero habang nasa daan ay napatigil sila Whis nang makasalubong nito ang destroyer ng ika-6 na universe na si Champa. Nagkainitan ang dalawa at nagkahamunan. Kaso nadismaya si Beerus dahil inutos ni Champa ang pakikipaglaban sa guro nito na si Vados. Tumanggi si Vados habang si Beerus naman ay nawalan na ng gana at hinayaan na lang na umalis si Champa. Ayon kay Beerus ay may kutob siya na may binabalak na kung ano si Champa. Sa Earth naman ay patuloy pa rin ang paglalaban nila Goku at Frieza. Ilang saglit lang ang lumipas ay dumating na sila Whis at Beerus. Tapos masayang kinain nito ang strawberry ice cream habang nakikipaglaban si Goku kay Frieza. Ayon kay Beerus at Whis ay malaki ang inilakas ni Frieza dahil nahihirapan dito si Goku. Maya-maya habang inaasar si Goku na mahina at tinatakot na tatapusin ang lahat ng mahal nito, ay napansin ni Frieza sila Beerus at Whis na kumakain sa Gedli. Natakot si Frieza dahil inakala nitong naroon si Beerus para pigilan siya. Pero ayon kay Beerus bilang destroyer ay wala siyang pinapanigan maliban na lamang kung dudumihan nito ang kanyang ice cream. Sinabi rin nito na paprotektahan niya sila Bulma kung patuloy siya nitong bibigyan ng masasarap na pagkain. Samantala, pagkatapos makausap si Beerus ay muling nagpatuloy si Frieza sa pagbanat kay Goku. There appears to be enough. Earth's best hope hangs by a... Sobrang dihado na sa laban si Goku kaya naman naisip na nila Gohan na tulungan ito. Pero pinigilan sila nila Whis at Beerus. Dahil ayon kay Beerus ay tanging si Vegeta lamang ang makakatulong dito. Kaso sinabi naman ni Whis ay malabong tulungan ni Vegeta si Goku. Matapos nun ay pinakitang nakawala si Goku kay Frieza at nakabawi pero hindi rin ito nagtagal. Dito ay sinabi ni Frieza na siya ay napahiya ng sobra nang talunin siya ni Goku. Kaya magmula noon ay ang tanging inisip na lamang niya ay ang makapaghiganti. Matapos yun sabihin ay dinala ni Frieza si Goku sa langit upang ito ay tuluyan ng tapusin. But at long last, those wrongs can be right, Goku. Oh, Goku! Oh no, Dad! Pero laking gulat ng lahat nang makitang buhay pa rin si Goku. Ayon kay Goku ay hindi niya rin akalain na mabubuhay pa siya. Tapos bigla niyang napansin na nauubusan na ng lakas si Frieza. Sobrang naiinip na si Vegeta kaya sinabi na nito kay Goku na siya na lang ang tatapos kay Frieza. Pero hindi pumayag si Goku at sa halip ay humiling na bigyan pa siya ng kaunting oras. Matapos nun ay mayabang na pinayuhan ni Goku si Frieza na umalis na bago pa mahuli ang lahat. Sinabi niya rin dito na bagamat malakas ay may malaking kahinaan ang anyo nitong Golden Frieza. Kaso sa kabila ng mga babala ni Goku kay Frieza ay hindi pa rin ito nakinig. Dahil doon ay muli nang naghanda si Goku para makipaglaban at ganon din ang ginawa ni Frieza.
Pagkatapos nun ay muli na namang naglaban ang dalawa pero gamit na nito ang buo nilang lakas. Not there yet. Nag-aalala sila Gohan para kay Goku dahil nakikita nila na lamang pa rin sa laban si Frieza. Pero nang babanatan na ni Frieza si Goku, ay bigla itong naubusan ng lakas. Kaya naman nabawian ito ng suntok ni Goku at lumipad sa malayo. Pagbangon ni Frieza ay may sinabi ito sa kanyang alagad. Pagkatapos ay nang nilapitan na siya ni Goku ay umarte ito na tila nawawalan na ng pag-asa para ibaba ni Goku ang kanyang depensa. Maya-maya lang habang kinakausap si Frieza ay biglang tinamaan ng laser sa likod si Goku. Nainas ang lahat sa pandarayang ginawa ni Frieza. Pero talagang makapal ang mukha nito at pinahirapan pa si Goku. Dito ay handa nang tapusin ni Frieza si Goku pero biglang nakialam si Vegeta sa laban. You forgot I'm in this show too. Sinabi ni Vegeta kay Frieza na hindi niya pwedeng hayaang mamatay ang taong dahilan kung bakit siya nagsisikap lumakas. Pagkatapos ay sinipa nito si Goku papunta kila Gohan para ito ay mapakain ng magic beans. Nang makabangon na si Goku ay inihanda na ni Vegeta ang sarili para kalabanin si Frieza. Dito ay nakita ng lahat na nagbagong anyo rin si Vegeta at naging Super Saiyan God. Hindi kayang tanggapin ni Frieza na malakas na rin si Vegeta kaya pinaulanan niya ito ng Energy Blast. Pero hindi nakaapekto kay Vegeta ang ginawang atake ni Frieza at matagumpay na nakalapit. Sinabi ni Vegeta kay Frieza na hindi siya katulad ni Goku na madaling maawa. Matapos yun sabihin ay binanata na nito ng matindi si Frieza. Tuloy-tuloy na binanata ni Vegeta si Frieza at hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon. Dahil sa sobrang pambubugbog ay bumalik na nga si Frieza sa dati nitong anyo. Nilapitan ito ni Vegeta para tapusin pero bago ito mapatay ay nagawa nitong pasabugan ang Earth. Now, Whis. Yes, ma'am. Are you ready to go? Bagamat nakaligtas sila Goku sa pagsabog ng Earth ng dahil kay Whis, ay malungkot naman sila dahil nawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Ganun pa man ay sinabi ni Whis na kaya niyang tulungan si Goku na mailigtas ang Earth sa pamamagitan ng pagbalik ng oras kaso isang beses niya lang ito magagawa. Pagkatapos nun ay ibinalik nga ni Whis ang oras at huminto ito sa sandaling bago wasakin ni Frieza ang Earth. Dito ay naghanda ng malakas na Kamehameha wave si Goku tapos pinakawalan ito papunta kay Frieza. Napatay ni Goku si Frieza bago pa nito wasakin ang Earth kaso nagalit si Vegeta dahil inunahan ito ni Goku sa pagtapos kay Frieza. Dahil dun pinaliwanag nila dito ang nangyari. Pagkatapos ay umalis si Goku para muling buhayin si Piccolo gamit ang Dragon Ball habang si Gohan naman ay pinuntahan sila Videl at Pan. Bago matapos ang araw ay nagsagawa sila ng malaking salo-salo para ipagdiwang ang pagkakaligtas ng Earth. Dahil sa nangyaring laban ay na-realize ni Gohan na kailangan niya muling magpalakas kaya kinumbinsi niya si Piccolo na sanayin siyang muli. Samantala na sa kabilang buhay na naman si Frieza at pinapalibutan ng mga umaawit na fairy. Pagkatapos ng laban nila kay Frieza ay muli na namang bumalik sila Goku sa planeta ni Beerus para magsanay. Pero habang nag-e-ensayo ay may biglang bumagsak mula sa kalawakan at lumikha ito ng malakas na ingay. Akala ni Beerus sila Goku ang may gawa nun kaya pinatamaan niya ito ng mga energy ball. Habang pinapasabog ni Beerus ang dalawa ay pinakita na ang bumagsak pala mula sa kalawakan ay sila Champa at Vados. Naglakad ito hanggang sa makarating sa palasyo ni Beerus kaso pagdating nila doon ay inakala ni Beerus na si Goku si Champa at pinatamaan ng mga energy ball. Dahil doon ay nagalit si Champa at inaway si Beerus. Matapos noon ay ipinakilala ni Whis sila Goku kay Champa bilang mga estudyante niya. Habang si Champa naman ay ipinakilala ni Vados bilang ang kambal ni Beerus at destroyer ng pang-anim na universe. Maya-maya ay may inilabas na mga nilagang itlog si Champa at ipinagmalaki na sobrang sarap ng mga ito. Pero lumalabas na kasing lasa lang pala ito ng mga normal na itlog sa Earth.
Pagkatapos nun para talunin ang itlog na ipinagmalaki ni Champa ay ipinatikim nila dito ang instant ramen na mula sa Earth. Nang matikman ito ni Champa ay sobrang nasarapan ito kaya naman pinahanap nito kay Vados ang Earth sa pang-anim na universe. Dito ay pinaliwanag ni Whis kay Goku at Vegeta na may 12 universe na umiiral at ang universe na kanilang kinabibilangan ay ang pang-7. Maya-maya ay nahanap na nga nila Vados at Whis ang Earth sa pang-anim na universe. Kaso lang ay nawasak na ito nang dahil sa walang kwentang labanan. Matapos yun marinig ay tumawa ng malakas si Beerus na nakapagpagalit kay Champa. Nag-away ang dalawa at nauwi ito sa isang laban. Buti na lang ay naawat ito nila Whis bago pa ito magdulot ng mas malaking problema. Pagkatapos nun ay minungkahi ni Champa na magsagawa na lang sila ng isang paligsahan, at sa paligsahan na ito ay gagawa sila ng grupo na kanilang paglalabanin. Sinabi rin ito na kapag siya ang nanalo ay kukunin niya ang Earth, at kapag si Beerus naman ang nanalo ay ibibigay niya ang mga Super Dragon Ball na kanyang hawak. Ayon kay Champa ang mga Super Dragon Ball ay mas maganda sa pangkaraniwang Dragon Ball. Sa una ay walang interes si Beerus na sumali pero nang magrepresente sila Goku at Vegeta ay pumayag na rin ito. Pagkatapos nun ay napagpasyahan nila na gawin ang paligsahan sa isang planeta na walang nagmamay-ari. Habang ang mga rules naman ay iminungkahi ni Goku na itulad na lang sa World Martial Arts Tournament na ginaganap sa Earth. Bago umalis ay naghagis si Champa ng itlog at nahirapan si Goku na saluhin ito. Kaya tuloy inakala ni Champa na mahina sila Goku at nasabing wala itong pag-asa na manalo. Samantala, pinakita na matapos nila Goku tanggalin ang kanilang suot ay lumubog ito sa lupa sa sobrang bigat. Tapos pinuntahan nila si Bulma para ipahanap dito ang huling piraso ng Super Dragon Ball na hawak ni Champa. Ngunit pagdating doon ay sinabi ni Bulma na tanungin na lamang kay Shenron ang lokasyon ng huling Super Dragon Ball. Pumayag si Beerus at agad na inutusan si Vegeta na kolektahin ang mga Dragon Ball. Samantala, pinakita sila Champa na nakarating na sa planeta kung saan gaganapin ang kanilang paligsahan at dala nito ang 6 na Super Dragon Ball. Dito ay gumawa si Vados ng malaking espasyo na nilagyan niya ng hangin, at sa loob nito ay gumawa rin siya ng ring at mga bagay na kadalasang makikita sa mga stadium. Sa Earth naman ay natapos ng kolektahin ni Vegeta ang mga Dragon Ball kaya naman binigyan ito ng kiss ni Bulma. Matapos nun ay tinanong na nila kay Shenron ang lokasyon ng huling Super Dragon Ball kaso sinabi nito na hindi niya yun kayang gawin. Dahil dun ay nainas si Beerus at pinalayas na lamang si Shenron. Kinagabihan ay sinabi ni Whis na may napili na si Beerus na isang fighter na makakasama nila Goku. Tapos si Beerus ay sinabi na sila Goku na ang bahala na humanap pa ng dalawa. Sunod ay sinabi nito na ang fighter na kanyang napili ay ang pinakamalakas na kanyang nakalaban at ang pangalan nito ay Monaka. Kinaumagahan ay natapos ng gawin ni Bulma ang Super Dragon Ball Radar. Tapos sinabi na nag-aalala siya na baka tutuhanin ni Beerus ang sinabi nito bago umalis. Sinabi kasi nito na gusto niyang hilingin sa Super Dragon Ball na ubusin ang mga nabubuhay. Kaya balak ni Bulma na kolektahin rin ang mga Super Dragon Ball sa kanilang universe para kontrahin ang masamang hihilingin ni Beerus. Hindi sumang-ayon sila Vegeta at Goku dahil naniniwala ito na nagbibiro lamang si Beerus. Pero itinuloy pa rin ni Bulma ang kanyang plano tapos tinawagan ang kanyang kapatid at si Jaco. He was super psyched. Right, nauseating. Can you believe that? Listen, could you ask him to... Okay, hold on, Bulma. I'll be right there. Look at his split. Pagkatapos nun ay umalis sila Goku para maghanap ng dalawa pang fighter na bubuo sa kanilang grupo. Pero habang lumilipad ay kinausap sila ni Krillin at tinanong tungkol sa picnic na gaganapin sa kalawakan. Tumalabas na picnic na kasama ang mga kaibigan ang idinahilan ni Goku kay Chi-Chi para muling makaalis at nakarating yun kay Krillin. Dahil doon ay sinabi nila ang totoo kay Krillin na merong paligsahan at kailangan pa nila ng member. Ang napili ni Goku ay si Majin Buu dahil nagawa nitong makaligtas kay Beerus. Tapos ang napili naman ni Vegeta ay si Gohan kaso ayon kay Goku ay wala na itong practice kaya si Piccolo na lang. Matapos nun ang una nilang pinuntahan ay si Majin Buu sa bahay ni Master Pogi. Sa una ay ayaw nitong pumayag pero nang mag-promise si Goku na ibibigay ang isang hiling sa Super Dragon Ball ay pumayag ito. Ayon kay Majin Buu ay gagamitin niya ang hiling para ibigay ang gusto ng kanyang kaibigan na si Master Pogi. Pagkatapos kay Majin Buu ay lumipad silang muli para puntahan naman si Piccolo. Dito ay lumapit sa kanila sila Trunks at sinabi na gusto nilang sumali pero hindi ito pinayagan ni Vegeta dahil mahina pa daw ito.
Samantala, si Piccolo ay nag-e-ensayo kasama ni Gohan. Dumating sila Goku para kumbensihin si Piccolo na sumali pero habang kinukumbinsi nila ito ay biglang nagrepresenta si Gohan. Dahil doon ay nagpasya sila na ito na lang ang piliin. Kaso nang sabihin ni Goku na may 4 na araw lang sila para maghanda, ay nagbago ang isip nito dahil meron pa daw siyang trabaho. Dahil doon ang ending ay si Piccolo pa rin ang kanilang nakuha. Pagkatapos nun ay bumalik sila kay Bulma para ipaliwanag kay Piccolo ang iba pang detalye at dito ay naisip ni Goku na gamitin ang silid ng kaluluwa at panahon para mag-ensayo. Niyaya niya si Piccolo na samahan siya pero tumanggi ito. Dahil dun ay si Vegeta na lang ang kanyang niyaya at nagawa niya itong makumbinsi. Samantala si Whis at Beerus ay umalis na para sunduin si Monaka. My lord, let me do the talking.